Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebag-lebag na tayo with evidence na ko hindi successful. Hindi successful yung pagbebenta ng 20 pesos per kilo na bigas. Kasi pinasususpend ito ng Department of Agriculture. Bakit? Tapos, si BBM binatikos ng mga tao kasi nilalagyan ng kanyang mukha ang plastic bag na pinagsisidlan ng 20 pesos na kilo ng bigas. Naku, si BBM talaga. Gusto talagang ipakita niya na proyekto niya itong 20 pesos na kilo na bigas na hindi naman sustainable, na parang band-aid lang din. Kaya talaga to si BBM. Oy, so unahin natin ha, itong Department of Agriculture suspend sale of 20 pesos na bigas after first day rule out. Sige, i-share ko sa inyo ang tignan natin kung bakit nga ba pinahihinto nila. Ano bang rason? Hindi ba effective? Hindi ba pinagkaguluhan? Hindi ba pinipilahan? Let's watch this mga kabibig ha. Ito na. Pinilahan ang unang araw ng pagbebenta ng 20 pesos kada kilong bigas. Pero hanggang ngayon lang muna yan at pagkatapos ng eleksyon na itutuloy dahil sa ban sa ayuda sa loob ng 10 araw bago ang eleksyon. Nakatutok si Alan Domingo ng GMA Regional TV. Maaga pa lang, mahaba ng pila para sa NFA price na 20 pesos lang kada kilo. Akala namin hindi ito apektado sa COMELEC na ban. Akala namin nga ipagpatuloy lang, di ba? So, part pa rin ba ito ng ayuda? Kasi yung 20 pesos kilo na bigas, hindi naman ito ayuda eh. So, inamin na ng COMELEC na ayuda to? Iba't pangalang ng mga bigas mula sa sako ay nagkaabang na sa Kapitolyo sina Jenilyn at Gina. 10 kilos ang limit nila sa sakataw. Para 2 weeks. O, sa kasi 10 kilos pala. Akala namin unlimited. Hindi pala unlimited itong 20 pesos na kilo na bigas. Hanggang 10 kilo lang palang pwede mong bilhin. 2 weeks na. O, grabe. mana. Humot ka ayo ng bugas. Tag 20 o. Tara o. Pilipik. Saan lagi bato? Way bato oy. Limitado sa 10 kilo kada tao ang pwedeng bilhin at mga vulnerable sector lang ang pwedeng bintahan tulad ng mga senior citizen, solo parent at PWD. So hindi pala ito pangkalahatan. Selected lang pala ang pwedeng bumili ng 20 pesos na kilo na bigas. Akala namin pangkalahatan ito. Akala namin ito na yung promise ni BBM na mabibili ito sa mga publikong merkado na every now and then pwede kang bumili. Hindi pala. Sabi na iba, gimmick lang yan. Oo, gimmick lang yan. Kasi kung talagang pampubliko yan, kung talagang pangkalahatan yan, dapat sana makikita natin sa market. Hindi pala. May specific na lugar din pala yan. Para din yung kadiwa. Okay raman. Depende naman siguro sa pagluto. 500 sako rin lang ang ibininta ngayong Labor Day sa Cebu Province. Ang buhatan sa NFA karon, gi-collaborate na tanang mga source regions nga mo augment para masustiniran kining gikinahanglanon ning maong programa. Mismo si Agriculture Secretary Francisco Chulaurel Jr. ang isa sa mga nanguna sa paglulunsad ng proyekto at nagsaing pa ng bigas sabay giit na wala ang problema sa mga ibinibenta. Talagang nakatutok yung Pangulo natin ng ating bansa dito sa proyekto nito at sinusuportahan talaga niya ito ng tuloy-tuloy. Kinumpirma rin niyang bukas ay hindi muna magbibenta ng 20 pesos kada kilong bigas at itutuloy ito pagkatapos ng eleksyon alinsunod sa pahayag ng COMELEC. To be on the safe side, siyempre ayaw din naman natin na makasuhan. Mula sa GMA Regional TV at GMA... Ayun kabibig, ipinapatigil nila, it's because election daw. Stop muna ang ayuda. Ayuda pala yun. Ay, nako. Ano ba naman yan? So, pag-usapan ulit na, ito na. Binatikos ng mga ordinaryong Pilipino ang pagsisimula ng bintahan ng
20 pesos kada kilong bigas ng Department of Agriculture sa Cebu City. Pero paglilinaw nila, hindi ito dahil sa presyo, kundi dahil sa political o manong motibo sa likod nito. Galit ang maraming matapos makita ang pagmumukha ni Marcos Jr. sa packaging kahit pondo naman ng taong bayan ang ginamit sa implementasyon ng naturang programa. So eto kabibiga, panoorin natin ang isang eksklusibong report na kung saan talagang hindi na talaga nagustuhan ng mga tao ang pagkaepal ni Bongbong Marcos, mga kabibig. So eto, panoorin natin ang isang video. Let's watch this video. Imbes na matuwa ay nagalit ang taong bayan sa pagsisimula ng 20 pesos kada kilong bigas ng Department of Agriculture sa Cebu City. Ang dahilan, sa halip na magsilbing konkretong tugon sa kagutuman, ang programa ay tinawag na propaganda matapos ilagay ang mukha ni Marcos Jr. sa packaging ng bigas. Kahit malinaw na hindi naman galing sa sariling pondo ng Pangulo ang pambili nito. Hindi napigilan ng ilang netizen na maglabas ng saloobin kaugnay ng programa sa unang araw ng buwan ng Mayo. Kitang-kita raw kasi ang larawan ni Marcos Jr. sa packaging na tila pinaparamdam sa mga tao na personal itong ayuda mula sa kanya. Pero malinaw, pondo ito ng gobyerno, buwis ng taong bayan, at hindi mula sa busan ng Pangulo. Ilan sa mga komento ng netizens ay nagtatanong kung kandidato ba raw ang Pangulo kaya't mukha niyang nakapronta sa packaging. Habang ang iba naman ay question ang timing ng programa, lalo't kasalukuyan ang campaign period para sa nalalapit na halalan. Kaugnay pa rin dyan, sinabi naman ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na hindi mo na itutuloy ang nakatakdang bentahan ng 20 pesos na bigas sa mga kadiwa outlet sa May 2. Ngayong unang araw ng buwan ng Mayo nga ang tinakdang simula ng bentahan ng bigas sa Cebu City. Ngunit isang araw lang ito maaring bilhin ng mga consumer at tanging sa pamamagitan lang ng kadiwa booth. Paano ba naman kasi isinabay ang programa sa panahon ng kampanya kung kailan ipinatutupad ng Commission on Elections o COMELEC ang ayuda ban? Tama. Bakit sa panahon ng kampanya? Dapat sama noon pa. Iba't ngayon pa, alam mo naman ang tao mag-react talaga, 'di ba? May mga ibang tao parang okay lang kasi nakakatulong 'yan, 20 pesos na kilo na bigas, pero yung iba they're questioning about this strategy. Itong drama ni Marcos. Mas lalong nag-question ang mga tao kasi pagmumukha ni Marcos ang nasa plastic bag. 'Di ba? 'Di ba? Sabihin, kailangan humingi muna ng exemption mula sa COMELEC ang mga lokal na pamahalaan maging ang mga ahensya ng gobyerno. Well, as far as the COMELEC is concerned, hindi pa namin nakukuha yung approval to do the Cebu government has not yet gotten the approval to do the selling of 20 kilo rice in Cebu. We do the actual selling on May 13 siguro ang target to. Dismayado raw si Laurel dahil maaantalang bentahan ng bigas at posibleng matenga na naman ng mga supplies sa mga bodega. Posibleng maapektuhan ang bilihan ng palay mula sa mga lokal na mga magsasaka. Kasi, bakit nyo kasi, alam niyo namang election, bakit talaga sa election pa kayo, panahon ng election kayo nagbebenta ng 20 pesos per kilo na bigas? Dapat sana noon pa. Dapat sana noong January kasi simula ng taon. 'Di ba? Bakit ngayon sa Mayo pa talaga? Anong plano nyo? Natura matitenga yan kasi may election ban. Naku, ano bang klaseng pag-iisip nila? 'Di ba? Kung sa January pa yan at nasustain nyo hanggang Mayo, hanggang ilang taon, mas magandang programa yan. Pero hindi Tapos may mukha pa ni Junior. Gayunpaman, nasa 12,000 na mga sako ng bigas ang ibinaba sa kadiwa booth sa Cebu City. Sakaling maubusan ng stock sa unang araw ng bentahan at humarap sa aberyang logistics, may nakahanda raw na alternatibong solusyon ang kalihim. From what I understand, may local stocks din ang Cebu na baka hiramin namin or sa kanila and palitan na lang, or we can actually source out naman even sa local traders din sa Cebu or retailers. Gulo? Yung pinakailangan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal. Ito sa Shina. Yan Paglalagay ng mukha ni Marcos Jr. sa 20 pesos kilo na bigas ng day sa Cebu, inila ng Batiko. Wala pa palang klarong pondo itong NFA rice nila kasi
naghihingi din sila ng iba't ibang sako sa iba't ibang rehiyon para lang matugunan itong pangangailangan sa Cebu. Ano ba naman yan? What if kung mag-nationwide na itong 20 pesos ang kilong bigas? Saan tayo kukuha? Diba? Saan tayo kukuha ng pondo? Ako po, ewan ko. Ano ba nangyari sa drama ni Marcos? Marcos, ano ba? Sagutin mo itong mga tanong ng tao. Masustain kaya itong drama mo? Para yata hindi ko makikita na masustain mo to. Ito kabibig ha. In interview si DA Secretary Chu sa ni Rafi ni Erwin Tulfo ba? Ted Filon. So makinig tayo. Visayas, unang roll out yung 20 pesos na bigas at dinagdagan din yung NFA allocation nila. Ganong dito po sa pinakabagong SWS survey, ang self-rated poverty pinakamataas po sa Mindanao, followed pinakataas na kagutuman ay nasa Mindanao, pero bakit sa Cebu, sa Visayas? Why Visayas lang? Why Visayas? As I said a while ago, ang unang nag-clamor sa akin is na gawa ng paraan na move out yung stocks nila is yung Mindoro Farmers Ho. Yung Mindoro, as of the moment, has almost 800,000, almost 900,000 bags of marami hong bigas. Ang normally, ang Mindoro ang nagsusupply sa Visayas and Iloilo. So that is one reason why yun ang napili kasi yun ang pinaka-urgent and itong linggo na to yung peak of harvest season na ho. So that is also and then another fact is hindi naman masyadong rice producing yung Mindanao as a whole. So technically, we have to move out the stocks to saan puno yung mga warehouse. Okay, sige po. So, Sec, para mas klaro, panghuli lang po ito, saan po anong mga bayan, lalawigan sa Kabisayaan ang unang may roll out nito at yung mga taga Mindanao ngayon na nanonood sa atin, nakikinig sa atin, mga taga Luzon, kailan sila makakaramdam, makakatikim nitong 20 pesos na bigas? Yung kung willing ho yung sa Mati sa Davao, no? Kasi pag-join sila sa 33 peso namin dati, we can supply them maybe after a month, no? Ano ba? Akala ko nationwide to. So, magdepende pala sa supply. Ay, ano ba itong programa to? Maybe yung BARM, kung interesado din yung BARM. It means interesado lang. Kung hindi interesado, hindi sila pagbibigay. Uy, nako, tulog. We can also supply them maybe after a month, no? Sa Visayas naman, and ay in detalye ho nun na kasi kausap ko yung mga governor. So I think if the governors are meeting with the mayors their mayors na, and humihingi na ng parang allocation, parang basically we need the allocation. Wait lang, cut lang natin. Hindi ko na-gets. Hindi ko na na-gets. Na-gets nyo ba mga lords? Ang mga rason nila, bakit inuna nila ang Visayas? Masyadong diba? And actually, kung papanoorin mo yung buong video, sinabi din doon na nag-meeting na daw lahat ng governors, meeting na daw lahat ng mayors, kung saan i-allocate ang 20 pesos per kilo. So, basically, sila din ang magde-decide. Pwedeng magamit sa election. Tama. Kasi ang mga LGUs, mga governors, mga mayors, ang magse-select kung saan iuna ibenta yung 20 pesos per kilo. Parang ganun ang mangyayari. Parang ganun na nga. Yun ang nangyari, Mr. Real Talker. Parang kawawa yung hindi magme-meeting ang governor. Parang kawawa yung hindi kaanib ni Bongbong Marcos kasi wala siyang pakialam. 'Di ba? Kahit mag-meeting pa sila tapos hindi sila parte ng administrasyon, hindi sila mabibigyan ng pondo, hindi sila mabibigyan ng allocation ng bigas. So hindi ito nationwide. Kung hindi selected lang pala itong pabigas at 20 pesos per kilo na bigas nila. Ay, ewan ko mga kabibig ko. Hindi ko nga naintindihan kung bakit sa Visayas kasi ang Mindanao ang nangangailangan ng murang bigas. Inuna talaga ang Visayas. Sabi nga ni Bibi Sara, kasi tagilid sila sa Visayas. Tagilid si Wakwak daw.
So, kailangan mag-isip siya ng alternatibong paraan para maka-gain ng more votes. Kahit ano pang gagawin ni Wakwak daw, tagilid na tagilid talaga siya. Yung mga Cebuano is gusto na siyang palitan. Kahit kumain pa siya ng 20 pesos na kilo ng bigas, hindi pa rin daw effective. So, paano yan? So, yan ang kabibigang ating latest libag-libag for the day. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye, everyone. See you next time.